Sino ang prayer sa ako? Ako na. Ate Ami. Pag-pray ko muna si brother. Okay na? Ako na. Heavenly Father, Lord God, today is the beginning of a new ministry, a new chapter in your church. Panginoon, sa araw na ito, nagsimula ang pagsamba sa wikang alam po namin. Sa wika, Panginoon, kung saan narinig namin, una, Panginoon, ang tinig ng inyong banal na Espiritu. Sa wika na galing sa dapat ng buhay. Maway sa gabing ito, Panginoon, puspusin niyo po kami ng presensya at ng inyong banal na Espiritu. Sa pagtaas namin, Panginoon, sa panalangin, gamitin niyo po bilang daluyan ng inyong pagpapala at mensahe at aral. Ang aming kapatid, si Brother Ray, ilagay niyo po sa puso at isipan niya ang inyong pagmamahal, ang inyong katwiran. Ilagay niyo rin po sa kanya ang pagmamahal. Ganun na rin po, kaya anong buksan ang puso at isipan ng mga tao dito. At naway makita nila ang Panginoon, ang presensya niyo, rather than Lord God, ang image. Sabihin niyo po siya ng lakas, sabihin niyo po siya ng in Jesus' name. Then, Upo tayong lahat at manalangin. Panginoon, pinupuli ka namin. Nasasanayan sa lupa. Ang lahat-lahat po ng sa amin, Lord God. We acknowledge it, it's coming from you. Wala na po buhat. Ang aming lakas, ang aming pananalita, ang aming gawa, Panginoon. Sabi ng iyong salita ay galing sa inyo, so that no man shall boast about it. Panginoon, we acknowledge your presence tonight sa aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat ng taos-puso sa lahat-lahat po ng pagpapala na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Sa paghinga namin, Panginoon, pagkising namin, hanggang sa huling amin namin bago matulog, Panginoon. Ang lahat ng ito'y inaalin namin sa inyo. Kayo po nakakaalam ng aming buhay, ng aming pangangailangan, Lord God. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Pagkos binibigay niyo po ang marami Panginoon pagpapala. Kaya Panginoon, sa oras nito, hinihiling po namin, Lord, na ang mga malalakit namin offering, Panginoon, at sa aming mga ikapo, Panginoon, ito'y para sa iyo at pinabalik lamang namin sa iyo. Hindi po ito sa amin. Hindi po namin ito ipagdadamot sa inyo. Dahil sinabi niyo sa iyong salita, nasubukan ako sa ganitong gawain at ibabalik ko sa inyo ng siksik-liklik at walang kasinan ng iyong pagpapala. Maraming salamat, Ama. Mahal na mahal ka namin at pinupuri ka namin sa aming pagpapala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. Amen. Sino mga first time dito na dumating sa taas kong kamay? Okay. Sila si Brother Ronnie, Sister Ethel, and Brother Ryan. Okay. Welcome po sa church. Sino po nag-invite po sa inyo? JR. Wow, JR. Okay, so in-encourage yung mga members po na mag-invite pa kayo. Okay. Kasi ang pagpapala ng Panginoon ay nasa sa atin. Okay. So, nakita yung title, Sweldo o Regalo. Lahat ba tayo may trabaho dito? Sino may mga trabaho dito? Taas ang kamay. Ako hindi ko tataas ang kamay. Kasi wala akong trabaho. Tambay ako. Okay? Sweldo. Ano na mas prefer nyo dyan? Yung tumatanggap kayo ng sweldo o tumatanggap kayo ng regalo? Pareho, no? Pero alin ang mas mahirap, kumbaga pinagpapawisan mo pa para matanggap? Alin dyan? Sweldo. Yung regalo, libre, di ba? Binibigyan lang. Okay. Now,
Ready na ba kayo sa ating pagtuturo ngayon? Okay, buksan natin ang ating aklat, ang ating Biblia, dito sa Roma, o Romans 6:23. Okay, Romans 6:23. Ayan. So, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go! Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. So, iikot lamang ang ating pag-aaral dyan sa verse na yan. Romans 6:23 or Roma Kapitulo 6, versikulo 23. So, sabi po rito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. Sa verse na ito, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Okay. Unang-una, kung makikita niyo dyan, merong problema. Okay. Pangalawa, may solusyon. At ang pangatlo, sino ang solusyon. Okay. Ulitin natin. Problema, solusyon, at sino ang solusyon o siya ang solusyon. Ano gusto yung pag-usapan natin? Unang pag-usapan. Lahat ng mga tao, unang-unang lang pinag-usapan problema. Bagong solusyon. Okay. Ito. Umpisan po natin. Yung first part, problema. Okay. So, ito po yung problem. Sabi dyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Alin ang problema dyan? Isa-isahin po natin. Meron tayong tatlong case sa problema. Anong una niyo nakita sa T? Yan, kabayaran. Okay. Kabayaran. Okay. Kapag narinig natin yung word na kabayaran, ano ang unang-unang pumapasok sa isip natin? Okay. Utang kagad. Utang kagad. Kabayaran. Okay. So, ito yung mga bagay na kapalit sa mga ginawa natin. Okay? O yung mga pinagtrabahuan natin. For example, nag-work kayo. Siyempre, isang buwan. Ang hinintay nyo yung bayad, sweldo. Okay? Ano kayong feeling nyo kapag nagtrabaho kayo ng isang buwan at hindi kayo binayaran? Nagagalit. Siyempre, magagalit kasi nagtrabaho kayo ng isang buwan tapos hindi kayo nagsweldo. Ang hirap naman noon, pinaghirapan nyo tapos walang bayad. Okay. Meron akong isang situation na kung saan babayaran ko sana yung libre niya ako. Nagpaturo ako ng driving. Rather, libre yun. Libre kaloob. Yung sa akin. So, once na tinuruan niya ako, after that, one shot din, nakapasa sa driving test, sa road test. So, puri ng Panginoon. Dahil kay Brother Nos, kahit isang araw lang yun, dami ko natutunan. Inikot-ikot niya ako dun sa may ruta ng ng driving, ng road test. So yung kabayaran po, ito yung isang bagay kung saan ibinigay sa atin dahil meron tayong ginawa. Once na may ginawa ka, nagtrabaho ka, may sweldo. Tama ba? So kapag hindi nagtrabaho, walang sweldo. Kaya po yung mga tambay, walang sweldo yan. Walang sweldo. Kasi naman, walang ginagawa. Okay? Walang ginagawa. Walang nagtatrabaho. Pero lahat po na nagtatrabaho, meron silang sweldo. Okay? So naunawaan po natin yung word na kabayaran. So, yan po yung isang problema, kabayaran. So sabi ko nito, lahat ng ating ginagawa, tayong lahat ay magbabayad sa harapan ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, magbabayad tayo. Mabuti man or masama. Yan po yung ating babayaran sa harapan ng Diyos. So malinaw yung word na kabayaran. Okay?
So, pangalawang K. So, yun yung muna, no? Kabayaran. Yan. Kasalanan. Kapag narinig naman natin yung salitang kasalanan, ano yung unang-unang pumapasok sa isip natin? Masarap. Sarap ang kasalanan. Mali. Maling ginagawa. Kaya tulad ng ano? Anong mga mali na alam natin? Pagsisinungaling, ano ba? Kakain ng tapa. Yung mga pinagbabawal. Pangungupit. Amen. Alam mo yung bata ko, hindi ko mangupit sa nanay ko. Mangupit sa bulsa. Okay? Tapos pagmumura. Okay? So yun yung mga alam nating kasalanan, yung unang-unang pumapasok sa atin. Pero marami pa tayong ibang examples. Yung mga obvious, katulad ng pagpatay. Ano pa? Pangangalunya, pangangaliwa. Ano pa? Paghahalay. So, yeah. Yun yung mga bagay na example ng kasalanan na alam natin. Pero ano po ba ang kasalanan? What is sin? Ito po yung iniisip natin, sinasabi at ginagawa na hindi natutuwa o nalulugod ang Diyos. Ulitin ko yung mga iniisip, sinasabi at ginagawa na hindi nalulugod ang Diyos. Kasama niyo yung pag-iisip. Kasi minsan alam natin kasalanan yung nakikita yung obvious, pero hindi natin pala alam na yung mag-iisip pala natin na medyo hindi kalugod-lugod sa Diyos ay kasalanan na rin. Okay? So, hindi naman ako nagsasabi na lahat ng pastor ay mababait, walang kasalanan, pati yung mga pare, lahat po tayo doon. Okay? Kaya, ang dami mong ginagawang mabuti, pero masasabing ikaw na yung pinakamabuti, pero once na nagkasala ka, counted pa rin na makasalanan tayo. Halimbawa, ikaw 99% napakabait mo and 1% sumablay ka. The whole 99% masasabi mo sa makasalanan pa rin tayo. Okay? So, maliit man or malaki, iniisip ba natin, halimbawa, wala kang ginagawa, no? Kahit nakaupo ka na, wala kang ginagawa, papatay siya, pinaupo ka lang. Pero kung mag-inisip ka, papatay, pinaisip ka lang, ang kasalanan. So, tama ko yun. Kaya, ang kabayaran ng kasalanan, yung sabi rito, okay, so yung first, kabayaran, then kasalanan. Kapag nagtrabaho ka, may bayad. Anong trinabaho natin? Spiritually, kasalanan. Okay, anong sweldo natin doon? Okay, ito yung pangatlo. Kamatayan. Ano ang sweldo sa ating kasalanan? Ang sweldo natin ay kamatayan. Okay? Ngayon, kapag narinig na yung word na kamatayan, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Lungkot, hirap, takot. Yung mismong kamatayan. Of course, wala ka nang masasabi pag namatay ka na. Pero yung word na kamatayan, ibig sabihin, nahiwalay yung yung kaluluwa natin sa katawan natin. Minsan, ito yung ayaw-ayaw pag-usapan ng mga tao. Ang kamatayan. O ayaw marinig. Ayaw marinig ng tao ang pag-usapan ng kamatayan. Pag sinasabing kamatayan, paghihiwalay. So, separation. So, maghihiwalay, katulad ng ating mga minamahal, katulad ng aking tatay who passed away March 21, nahiwalay siya sa amin. Pero yung nahiwalay yung kaluluwa, yun yung mas matindi, no? Nahiwalay sa katawan. So, ibig sabihin, yung kamatayan, lahat tayo pupunta doon. Una-unahan lang yan. Maaaring siya, mauna. Mamaya paglabas niya. Kaya inatake na, hindi natin alam, no? Okay? Ay, sorry. Meron bang ano? Merong dalawang uri ng kamatayan.
Okay? Physical. Yung maghihiwalay yung physical na katawan dun sa kaluluwa. Ang pangalawang kamatayan, ito, mas matindi. Paghihiwalay mo sa Diyos. Paghihiwalay sa Diyos, tingnan niyo yung drawing. Nahiwalay tayo sa Diyos. Kung saan ang tungo mo ay impyerno. Tanda natin, mamamatay tayo physically, and then mamamatay din tayo spiritually. Dalawa yan. Physically, mahihiwalay tayo sa yung katawan natin, ililibing na. Then, but ang mas matindi, spiritual na death. Spiritual death. So, yung habang buhay tayong mapapalayo sa Diyos, yun po yung problema natin ng mga tao. So, we have a big problem because of this plea. Kabayaran, kasalanan, and kamatayan. KKK. Sugod mga kapatid. KKK. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, ang sweldo ng kasalanan ngayon ay kamatayan. Once nagkasala tayo, we are doomed doon sa impyerno. Diretso tayo doon pag namatay. So therefore, ang sweldo ng kasalanan mong nagsinungaling ka ay kamatayan. Ang sweldo ng kasalanan mong pagmumura ay kamatayan. So, ibig pong sabihin, lahat po ng ating ginagawang kasalanan, meron pong sweldong kamatayan. Sweldo. Yun po yung habang buhay ng pagkawalay sa Diyos. Nakakalungkot na problema. Nakakalungkot. So, ito yung first part, the problem. And yung second part, ano yung pangalawa? Solusyon. Okay, solution. Ayan. Ito yung solution. Yung keyword dyan, ngunit. Ngunit. Pag sinasabing ngunit, meron pong pag-asa. Yung but. Pag sinasabing ngunit, ito po yung kabaligtaran ng problema. So, parang reverse ng problema. Kabaligtaran niya. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ito yung kabaligtaran niyang lahat niya. Ano po ba yung solusyon? Sabi rito, ang solusyon, merong libreng kaloob. Dito tayo sa word na kaloob. Pag sinasabing kaloob, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Bigay. Binigay na libre. Kaya nga kaloob eh. Binigay na libre. Halimbawa, lahat tayo nakaka-receive ng Christmas gift. Bakit kaya? Minsan, nung bata ko, ito, kailangan mag-aral kang mabuti para pagdating ng Christmas, meron kang regalo. So, parang pinagplabuhan mo pa rin, no? Nag-aral kang mabuti, bibigyan ka ng regalo. Pag hindi ka nag-aral, hindi ka bibigyan ng regalo. Or, if you're naughty, if you're nice, bibigyan ka ng regalo. Pero pag hindi, walay. Okay? So, ito yun. Kapag tayo ay binigyan ng kaloob, libre po yun. Wala tayong ginawa. Now, kapag i-compare natin yung kabayaran at kaloob, okay, different po sila, magkaiba. So, ang kabayaran, nagtrabaho, yung gumawa ka ng effort or kaya dapat kang bayaran o kaya dapat kang sweldan. Pero yung tinatawag nating kaloob, kahit wala kang ginagawa, sukdulan ka mang tamad or lublub ka sa trabaho, bibigyan ka pa rin. Yan ang ibig sabihin ng kaloob. Libre. Dahil ang kaloob, ibinibigay lang yan out of love. Out of love. Kaya ka bibigyan kasi gusto ka niyang bigyan kasi mahal ka niya. Okay? Nagmamalasakit lang sa'yo o kaya ay nagmamala mo sa'yo kaya siya nagbibigay. Yan po ang ibig sabihin ng libreng kaloob.
Sino po bang nagbibigay ng loob dito? Sino? Okay? Ang Diyos. Alam natin yon. Meron po bang gustong magbigay ng kaloob? Yan lamang ay nag-iisa. Ang gustong magbigay ng kaloob ay ang Diyos. Hindi ko kayang ibigay yon, hindi kayang ibigay ng pastor, o hindi kayang ibigay ng church, or ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi kayang ibigay ang libreng kaloob na yan. Okay? Ang tanging makapagbibigay lamang ay ang Diyos. Okay, kanina nakita natin yung problema. The first problem, ito yung mga kabayaran, kasalanan, kamatayan. Pero may pag-asa. Ang pag-asang yun ay kaloob ng Diyos. Ano ba yung gustong ibigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kanina pinag-usapan natin yung kamatayan, paghihiwalay. So, mahihiwalay ka sa Diyos, just like this illustration, nahiwalay siya. And then, sa langit ang Diyos, nasa impyerno tayo. Pero dahil gusto ng Diyos na magkaloob sa atin ng regalo, ito yung regalo niya. Buhay na walang hanggan. Kasamang ating Panginoon. Gusto kasi ng Diyos na maranasan natin yung buhay na kasama siya magpakailanman. Okay? Yun po yung gustong ibigay ng Panginoon. Sa paanong paraan niya ibibigay? Okay? Yun yung tinatawag nating regalo, no? Sa paanong paraan? Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Okay. Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Alam natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Alam natin na siya ay namatay para sa ating lahat. Sabi nga ay nagkatawang tao siya. Then, mula sa pagiging Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at siya nagkatawang tao upang maranasan kung ano yung sitwasyon ng tao. Upang maranasan kung ano yung paghihirap na ginagawa ng sangkatauhan. Para maintindihan niyo yun. Okay? Nagkatawang tao siya, inalipusta, pinahirapan, namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Okay? Dahil sa kaloob. Libreng kaloob. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kanya ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Dahil ganyan katindi ang kanyang pag-ibig. This Holy Week, di ba, sineselebrate natin yung kanyang kamatayan. Inaalala natin yung kanyang kamatayan. Okay. Maybe this is the right time na sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos na alamin natin kung ano talaga yung gustong gawin ni Jesus para sa ating buhay. So, ano naman ngayon kung namatay si Kristo? So, what is for me? Ano yung kailangan? Bakit ko kailangan yun? Gusto ng Panginoon na magbigay ng kaloob. Yun lamang gusto niya. Dahil, kapag nagbigay siya, problema mo na kung tatanggapin mo o hindi mo tatanggapin. What if nagbigay ako ng regalo kay Brother JR? O JR, sa ito, isang mamahaling kotse. Ferrari, kulay red. Yan. Pero kung tinanggihan niya, problema na yun. Tinanggihan niya. Binigay ko lang. Binigay ko lang sa kanya. Bibigay ko. Wala siyang ginawa. Bibigay ko lang. Bakit anong ginawa? Wala kang ginawa. Kasi bibigay lang kita. Pag tinanggihan niya, problema niya. Bakit niya tinanggihan? Okay? Kahit magbigay ako ng bahay at lupa, kapag hindi mo tinanggap, hindi mapapasaya yung bahay at lupa. Okay? Anong dapat natin gawin? Ang gusto ng Panginoon is maging Panginoon siya sa ating buhay. Sabi niya, gusto kitang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang tanong ko, gusto mo ba? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes. Amen.
Now, kung gusto mo, etong gagawin mo. Sabi ni God, dapat akong maging Panginoon mo. Dapat akong maging Panginoon ng buhay mo. Yun ang gusto ni Lord. Pag sinasabi natin Panginoon, siya na yung magkokontrol ng ating buhay, siya yung magpapalakad ng buhay natin, at hindi na ikaw, hindi na ako, hindi na tayo, kundi si Lord. Kundi si Jesus Christ lamang. Gusto ng Panginoon na siya yung magiging Diyos, siya yung maglilid sa buhay natin, at siya yung magiging driver. Mayroon akong kwento sa isang yung sirkero na tatawid doon sa lubid o kaya kahoy na nasa taas. Tinanong niya yung mga tao. Sabi niya, naniniwala ba kayo na sa pamamagitan ng pagtawid ko rito kaya sa pamamagitan ng yung pole na ito ay matatawid ko ito? Siyempre sabi ng tao, yes, naniniwala kami sa iyo. Sabi ng mga tao. So tumawid siya. Next, meron siyang dala ng pole. Pangbangon siya, mas madali yun. So tinanong niya ulit sa mga tao, naniniwala ba kayo na itong pole na ito may tatawid ko mula rito hanggang doon? Sabi ng mga tao, yes, naniniwala kami. Palakpakan sila. And then, meron siyang dalang karetela. Ano yung karetela? Wheelbarrow. So, tatawid yun. Naniniwala ba kayo na itong wheelbarrow na ito, itong karetela na ito, may tatawid ko mula rito hanggang doon? Ano sagot ng mga tao? Naniniwala kami. Yes. Sabi niya, kung naniniwala kayo na ito'y may tatawid ko, sino gustong mag-volunteer umakyat at sumakay dito sa karetela? Sa palagay niyo ba may aakyat at sasakay doon? Wala. Hindi sila naniniwala. Ganun si Lord. Naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala na siya ay Diyos, ay buhay, siya ay matapat, siya ay mabait. Pero kung ayaw natin pakontrol ang ating buhay sa Kanya,